Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, October 25 na po 2024, meron po tayong update sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho natin yan talakayin, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel at pahit po ng notification bell. Importante po kasi yan para ma-update ko po kayo at ma-notify ko kayo sa mga susunod po natin na weather update. So ngayong araw nga po mga kaibigan ay inaasahan nga pong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Christine. And as of now, nagme-maintain pa rin siya bilang isang severe tropical storm mga kaibigan. At ang kanyang lokasyon ngayon ay meron pong layo na 180 kilometers dito po sa may bandang west of southwest of Sinait, Ilocos Sur sa labas po ng PAR. May lakas po ng hangin ngayon na 95 kilometers per hour mga kaibigan. May bugso na 145 kilometers per hour. Pa-westward po ang pagkilos mga kaibigan sa bilis po na 20 kilometers per hour. Pero mga kaibigan, meron tayong pinapangambahan at kahit nga po nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Christine mga kaibigan ay pabalik naman or pa-U-turn po ang kanyang direksyon. Ipapakita ko po sa inyo mabuti mga kaibigan para makita natin ng malinaw kung bakit siya mag-U-turn. I-explain ko po sa inyo mga kaibigan. Ito po inaasahan po alas 5 po ng hapon sa October 29, 2024, Tuesday po yan. Ito ay papasok po muli or direkta yung direction niya papasok po sa ating PAR at ito na naman ay magiging isang ganap pa rin na bagyo mga kaibigan. So ang sinasabi natin, bibihira yung ganitong senaryo na lumabas na yung bagyo tapos bigla pong papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po nakakapangamba yung ganyang klaseng sitwasyon. So bakit nga babalik yan mga kaibigan dito po sa ating bansa? So as of now mga kaibigan, meron din tayo kasing minomonitor po ngayon na isa pa bagyo. And as of now, isa pa naman siyang ganap na low pressure area pero malapit na po ito mapunta bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Ito po yung milayo mga kaibigan na ngayon na 2,465 kilometers dito po sa may bandang east of northeastern Mindanao po mga kaibigan. At by next week, inaasahan po na papasok ito sa ating PAR at magiging isang ganap nga po na tropical depression hanggang sa posibleng maging isang tropical storm. At ito yung sinasabi ko sa inyo na dahilan mga kaibigan kaya bakit po papasok or kaya po papasok o mag-U-turn etong si Bagyong Christine pabalik sa ating bansa. Ito po kayo sa yung tinutukoy ko sa inyo mga kaibigan tumataas po ang tsansa na magkaroon po ng sayaw ng dalawang bagyo. So ibig sabihin yung sayaw ng dalawang bagyo, ito po yung tinatawag natin na Fujiwara effect na kung saan nagkakaroon po ng interaction o hatakan po ng isa't isa ang dalawang sama ng panahon or dalawang bagyo. Base po kasi mga kaibigan sa ipinapakita ng ilang weather models po natin, inaasahan kasing posibleng magkaroon ng interaction ang Bagyong Christine at ito pong low pressure area at within the next week ay posibleng maging isang ganap na bagyo na tatawagin pong Bagyong Leon sa loob po ng Philippine Area of Responsibility by next week nga po yan mga kaibigan, which is mas magiging malakas po siya na bagyo kumpara dito kay Bagyong Christine. Ito po'y hahatakin niya si Bagyong Christine papasok po sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Kaya malaki yung tsansa. Ito yung track mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo para medyo malino sa ating lahat, which is nakita nyo naman yung tinutukoy natin dito na Fujiwara effect. So sana po clear sa atin mga kaibigan at wag po kayong matakot dahil hindi naman natin agad-agad ma-determine kung magiging isang sobrang lakas ba na bagyo itong si Bagyong Leon. Pero ito naman si Bagyong Christine, pag muling pumasok po ito sa PAR by next week, hindi na po ito magiging severe tropical storm. Isa na lamang po itong tropical depression mga kaibigan at ang pinakamalakas na lamang niya ay tropical storm which is mas mahina siya mga kaibigan. And as of now mga kaibigan, meron pa rin po tayong pagtatala ng strong wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Batanes, ilang bahagi po ng Rizal, the rest po ng Cavite, Batangas, Laguna, kasama rin po ang ilang bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion po ng mainland Palawan. Marami po yung mga lugar na yan, kasama dyan ng El Nido, Taytay, Araceli, San Vicente, Dumaran, Rojas. Kasama na rin po mga kaibigan sa may pagkatala ng signal number 1 ang ilang bahagi po ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Tikaw at Purias Island.
Island. Sa parte naman po ng Visayas mga kaibigan, no, marami nagtatanong sa atin, apektado pa rin as of now ng signal number 1 ang ilang lugar po ng Aklan, Capiz, Antique, kasama po ang Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, western portion po ng Northern Samar, at ito po nga northern portion po ng ilang bahagi din ng Samar, yun nga po mga kaibigan, ay apektado pa rin. Ito po yung may lakas sa mga kaibigan ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Pero papaalala ko lamang mga kaibigan, posibleng magbago ito, no? Kapag humina ang hangin itong si Bagyong Christine, hindi na po maitataas yung signal number 1. So ang tanong, nasa labas na ng PAR, bakit apektado pa rin ng signal number 1 yung mga lugar po na ito mga kaibigan? Ngayon po kasi ang binagbabasihan natin dito, yung track, no? Ito nga pong extension ng hangin ni Bagyong Christine, na porket nakalabas na yung kanyang pinakasentro, hindi na tayo maapektuhan. Unti-unti yan mga kaibigan, pag lumabas si Bagyong Christine, posibleng yung track niya dapat makasama niya. Pero pag naiiwan yung track niya, apektado pa rin po yung mga lugar mga kaibigan. So sana po nagets nyo mga kaibigan, no? At ang ilang bahagi naman po mga kaibigan na Luzon ay apektado rin ng storm wind signal number 2. Narito po yung mga lugar, no? Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at northern portion po ng Cavite. So mga kaibigan, ito po ay tatagal, no, ng 36 hours na mayroon pong lakas ng hangin na pumapalo, humahampas sa 62 to 88 kilometers per hour mga kaibigan. So posible po itong magbago, depende po sa lakas ng hangin ito nga pong si Bagyong Christine. Pero upon checking sa advance forecast natin mga kaibigan, nagme-maintain pa rin si Bagyong Christine within the next 5 days bilang isang severe tropical storm. So hindi po ito maliit ang tsansa na ito'y magbago, no? At nakita naman natin ngayon, maraming bahagi po sa Metro Manila, Calabarzon, North at Central Luzon ang apektado po nito nga pong si Bagyong Christine. As of now, lubog pa rin po sa baha mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan ko, no, aasahan pa rin po natin ngayong araw ang malakas at matindi pong pag-uulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa ilang bahagi po ng Cavite, Laguna, Batangas, kasama rin po dyan ang Metro Manila. Paglilinaw lamang mga kaibigan, may suspension pa rin po tayo ng klase, no? Ngayon po, sa malaking parte po ng ating Luzon, sa Luzon area mga kaibigan, ito po kasi naglabas din po ngayon ng update mga kaibigan ko, ang Malacanang po, no? Sa mga lugar po na walang pasok mga kaibigan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, kahit dito yung update natin, yung source natin sa Philippine Star, walang pasok po sa Luzon at Malacanang suspended the classes po, all levels, at yung mga nagkatrabaho po sa gobyerno ngayong araw po mga kaibigan, no, ng Biyernes, October 25, 2024, dahil nga po sa patuloy na banta nito nga pong si Bagyong Christine. So mas maganda manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan para safe po tayo mga kaibigan. At gayon din mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, ipanalangin din po natin yung mga lugar na naapektuhan po ngayon ng sobrang pagbabaha, no? Especially nga dito po sa Calabarzon, ang Isabela mga kaibigan, talagang nalubog po sa baha, no? Kaya ngayon pa lamang, tulad ng sinasabi ko sa inyo, may banta tayo ng panibagong bagyo, itong si Bagyong Leon. Mas maganda, nakahanda na po tayo. So ano ba yung mga paghahanda na ating dapat gawin mga kaibigan? Huwag po tayong umasa doon sa sinasabi ng ilan na flood control, no? Yung makukuha nilang pera. Dahil sarili mismo natin ang matutulungan natin sa gagawin natin. Unang-una mga kaibigan, dapat naglinis tayo, no, ng mga basura natin para hindi po ito bumabala sa mga kandalan po mga kaibigan. Dahil yun po talaga yung nagiging main cause po ng pagbabaha, no? Eto si Bagyong Leon, hindi pa naman siya nakikitaan ng potensyal na magiging mas malakas na bagyo sa mga susunod po na mga araw. Pero ang malaking tsansa, ito yung magiging bagyo at hahatakin niya nga po si Bagyong Christine para balik po ng Philippine Area of Responsibility. So ang mangyayari po dito, dalawang bagyo po, no, ang nasa loob po ng PAR natin. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, no? May mga posibilidad na mangyari na hindi hatakin o humina etong si Bagyong Leon at masira po yung effect nitong Fujiwara effect na ating tinutukoy. So mga kaibigan,
pinapaalala ko sa inyong lagi, unang-una, kapag ganitong may sakuna no, ng pagbabaha at marami pong naapektuhan, hindi pa huli, no? Unang-una, ang sinasabi ko, number one, dapat maging informed tayo sa lagay ng panahon. Lagi tayong makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan, sa mga balita, sa report po, no, tulad sa ating channel para ma-update ko kayo kung ano ba yung mga lugar natin na apektado ng signal number 1, signal number 2, kung may signal number 3 ba na apektado. So pangalawa, isecure po natin yung ating mga ari-arian. Marami sa atin huli na nag-asikaso. Kung kailan malakas yung pagbabaha, apektado na sila ng baha, doon pa lang itinataas yung mga gamit, which is malaking perwisyo po sa atin at nasisira din yung ating mga kagamitan. Pangatlo po, dapat mag-imbak tayo ng kahit ano man lang na kaya natin pagkain, mga kaibigan. Especially po mga delata, noodles, yung mga hindi na kailangan lutuin po ng mabilis o matagal, no? Bigas, number 1 po yan, mga kaibigan, mga delata. Yung pang-apat po, sinasabi ko paulit-ulit, yung mga nakatira po sa mga low-lying areas dyan sa Metro Manila, yung malalapit po sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area, umalis na po kayo dyan para hindi na rin po kinakailangan ng rescue once na magkaroon po ng pagbabaha or mga landslide, dahil yung mga rescuer natin, buhay din po nila ang nakasalalay sa mga ganitong sitwasyon. So yung panglima, magkaroon po tayo ng constant communication kung ano ba yung dapat natin gawin sa mga sitwasyon po tulad nito. Pang-anim, mga kaibigan, manatili po tayo sa loob ng ating bahay para safe po tayo, especially ngayon nakakaranas tayo ng malakas na hangin, delikado kasi yung iba na hindi masyadong matibay yung pagkakakabit ng yero sa mga bahay, malaki yung tsansa na hatakin yan o liparin ng hangin. Mamaya maaksidente pa po tayo, mga kaibigan ko. At mga kaibigan, ngayong araw din po ng Biyernes, mga kaibigan, mag-update tayo, no, sa mga lugar po na apektado pa rin ng heavy rainfall warning. Kung nakakaranas po kayo ng pag-uulan sa inyong mga lugar, posible pong magbago yan within the next 12 to 24 hours. So yung update natin ngayon, mga kaibigan, posible yung magbago. Mabilis po yan, paglipas lamang din po ng ilang mga oras. So manatili po tayong nakaantabay at syempre wag niyong kakalimutan mag-like and subscribe at i-hit ang notification bell. At number 1, panghuli, panalangin po na maging safe po ang ating mga kababayan, no, ating mga kamag-anak, ang ating pamilya at ang bansang Pilipinas sa bagyong kinakaharap nga po dito kay Bagyong Christine. So yun lamang update natin for today. Maraming salamat po.